Ano nangyari? Bakit hindi na gumagalaw yan? Ewan ko, boss. Lumalaban pa naman kanina habang gago. Wala ng pulso to. Ano? Ibig bang sabihin, napatay niyo si Lenny? Ano pang tawag mo rito? Patay na nga, di ba? Pambihira naman oh. Anong gagawin natin dyan? Ano nangyari? Bakit hindi na siya gumagalaw? Wala na siya, Cecil. Hindi pwede. Bakit niyo siya pinatay? Hindi namin sinasadya. Anong hindi? Ginahasa niyo nga eh. Walang makakalabas sa nangyari ngayong gabi, ha? Itikom niyo yung mga bibig niyo kung ayaw ninyo mabulok sa kulungan. Lalo ka na, Cecil. Oras na magsalita ka tungkol sa nangyari sa pinsan mo. Ikaw ang ituturo namin mastermind sa nangyari. Napakasama niyo. Alam mo naman yan mula nung maging bahagi ka ng grupo ko. Alam mong masamang damo ko pero kinaibigan mo pa rin ako. Kung masama kami, ikaw, ano ka? Anong tingin mo sa sarili mo, ha? Wala kayong awa. Binaboy niyo na nga ang pinsan ko, pinatay niyo pa. Tumahimik ka. Wala ka nang magagawa. Hindi mo naman kayang buhayin ang pinsan mo eh. At wala rin kaming kakayang gawin yon. Ang kailangan natin ngayon, mag-isip ng paraan kung paano ididispatcha ang bangkay niya. Yari tayo sa nanay niyan. Taon 2003. Cagayan. Nag-iisang anak ni Nora si Lenny. Mula ng mabiyuda ay ibinuhos na lamang niya ang buong atensyon niya sa anak. Lahat ng kinikita niya sa panggagamot at sa pagiging aborsyonista ay inilalaan niya para sa dalagita. Yun lang ang alam niyang mapagkakakitaan noon na hindi niya kailangang iwan ang anak. Kahit na gusto niya magtrabaho sa ibang bansa tulad ng kanyang mga pinsan ay hindi niya magawa. Bukod sa ayaw niyang mawalay kay Lenny, wala rin siyang tiwala sa mga tao na nakakasalamuhan nito. Nagsimulang maging malayo ang loob sa kanya ng kanyang anak nang mamatay ang kanyang asawa. Siya ang sinisi ng dalagita nang hindi agad maisugod sa ospital ang kanyang ama. Wala kasi silang perang pampaospital, kaya sinubukan pa rin niyang idaan sa mga herbal ang karamdaman ng lalaki. Ngunit ang hindi niya alam, ang karamdaman pala ng kanyang asawa ay nakakamatay. Halos lahat ng mga kapatid niya ay manggagamot. Mayroon ding marunong sa kulam at barang. Natutunan nila yon mula sa mga yumao nilang magulang na parehong albularyo. Ngunit kung siya ay isang ulirang ina, kabaligtaran naman ang kanyang anak. Akala ni Nora abala at seryoso sa pag-aaral si Lenny, ngunit kailan lamang nang matuklasan niyang madalas umuwi ng maaga si Lenny at tinatakasan ang ibang klase para sumama sa kanyang mga kabarkada. Tiwala naman siya noon na kahit natutong bumarkada ay hindi mapapahamak ang dalagita dahil kasama nito ang pinsan niyang si Cecil. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Cecil pa mismo ang humihikayat kay Lenny na sumali sa grupo ni Dante. Kilala si Dante na responsable at matulungin sa kapwa, lalo na sa kanyang mga kaibigan. May-ari siya ng pampasadang tricycle na tuwing Biyernes ay nagkakaroon ng libreng sakay para sa mga taga-roon sa kanilang barangay. Kabilang sa mga matatagal na niyang kaibigan ay sina Erwin at Jackman, hanggang sa madagdag si Randy na naging malapit din sa kanya. Ngunit bukod sa pamamasada ay may iba pang pinagkakakitaan ang barkada na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kaya naman marami ang nais makasali sa kanilang grupo para kumita rin ng malaki-laking pera. Lahat kasi ng mga kaibigan niya ay nakakaluwag na sa buhay, kaya ilan na rin ang sumubok na mapabilang sa kanila. Boss, tingnan mo sina Cecil oh. Nagpapapansin na naman. Bakit? Gusto din ba nilang pumasok sa grupo? Ganun na nga, boss. Mga timang akala yata nila isimanay lang tayo rito. Hindi nila alam. Shhh! Huwag kang madaldal. Baka may makarinig pa sa'yo. Alam mo naman tong bibig ko, boss. Kahit hindi mo sabihin, tikom to. Dapat lang.
Mas mabuti nang walang iba nakakaalam sa ginagawa natin. Kapag nabulilyaso tayo, siguradong hindi tayo sasantuin ng mga nabiktima natin dito. Tama ka, boss. Pero ang problema natin, ilang araw nang paali-aligid sina Cecil eh. Maganda nga sanang madagdagan pa tayo pero ayoko ng babae. Baka maging problema lang natin yan. Paano kung hindi, boss? Pagkakakilala ko dyan kay Cecil, game na game yan sa lahat ng bagay, kahit anong ipagawa sa kanya. Ha? Paano mo naman nasabi? Natikman ko ng babaeng yan, boss. Ibang klase, palaban yan. Mukha nga mapapakinabangan natin ah. Ano, boss? Kausapin ko na ba? Wag muna. Tingnan muna natin kung gaano niya kagusto mapasama sa grupo. Sa ngayon, kumustahin muna natin ang mga tropa sa hideout, ha? Ay, sige boss. Pero daan muna ako sa bahay ha. Baka hanapin na naman ako ng airpot ko eh. Pambira naman oo. 30 anyos ka na, hinahanap ka pa rin ng airpods mo? Siyempre, mahal na mahal ako nun eh. Napailing na lamang si Dante sa sinabing yon ni Randy. Noon pa man, takot na sa ama ang isang yon. Kahit siga at mayabang sa kanilang barangay ay tiklop naman pagdating sa kanyang tatay. Mabuti na lamang at wala nang kumokontrol sa kanya. Pinili niyang wag nang mag-asawa dahil ayaw niyang magkaroon ng responsibilidad. Kontento na siya sa buhay na sagana sa mga babae at hindi pa nawawalan ng pera. Samantala, nadismaya naman si Cecil na nakatayo sa di kalayuan nang makitang papaalis na sina Dante at Randy. Kanina pa sila nagtatalo kung lalapitan na ba ang tinuturing na leader na magtotropang gusto nilang salihan. Pero naudlot yun dahil sa pag-aalangan ni Lenny. Ayan kasi, pabagal-bagal pa kayo. Umalis na tuloy sila. Kalma ka nga lang, Ate Cecil. Taga rito lang din naman sila sa barangay kaya marami pang pagkakataon na makausap natin sila. Kahit na, palaging busy ang mga yan kaya mahirap matsyempuhan. Oo nga, kapag may pagkakataon, kausapin na natin kaagad. Wow ha? Sa'yo pa talaga nang galing? Samantalang kanina, nagpapabebe ka pa nung gusto ko nang lapitan si Dante. Huwag na nga tayong magtalo. Hayaan nyo, ako nang gagawa ng paraan para makausap natin sila. Mas maganda nga sana kung buong tropa nila makakaharap natin eh. Pero paano kung hindi nila tayo tanggapin? Di ba marami nang sumubok para maging bahagi ng grupo nila? Oo, ang dali kasi ng pera sa kanila eh. Yung mga kaklase ko nga dati, mula nung sumali sa kanila, nakabili na ng motor. Lagi pa nakakakain ng masarap na pagkain. Samantalang tayo, madalas tuyot mantika lang. Hoy, di ko pa naranasan mag-ulam noon, ha? Siyempre, alagang-alaga ka ng nanay mo eh. Kulang na nga lang, subuan ka noon. Kaya nga nagtataka ko kung bakit ka pa sasama sa amin. Kami na lang dapat ni Kalo. Tutal, wala namang sasabit sa amin kung sakali. Wala magulang na magagalit at wala ring magtatangkang pumigil. Daya nyo naman. May magulang ka pa naman ah. Pakisamahan mo na lang kasi na maayos ang nanay mo. Ang bait-bait nga ni Tiyang Nora eh. Oo nga, Lenny. Kung ako may ganong nanay, putya, di ako magpupumilit na mapasama sa grupo ni Boss Dante. Gusto ko lang naman kasing kumita ng malaki-laking pera para may pagmalaki naman ako sa mayayabang naming kamag-anak. Grabe kung laitin ako nung mga yun porket hindi na ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Tamad ka naman kasi talaga mag-aral. Bakit ikaw? Tumatakas ka nga sa klase niyo para gumala eh. Sumbong kaya kita sa nanay mo. Kaya nga mas maganda kung huwag ka nang sumama sa amin, Lenny. Seryosohin mo na lang ang pag-aaral. Huwag ka nang tumakas sa klase. Di mo naman ikamamatay kung mag-aaral ka mabuti, di ba? Ang sabihin nyo, ayaw nyo lang ako magkapera. Diyan na nga kayo. Ang baduy nyo kasama sa plano, pabago-bago. Nagngingit-ngit ang kalooban na umuwi na lamang si Lenny. Hindi niya mapigilang makaramdam ng inis sa pinsang si Cecil at sa kaibigang si Kalo dahil magkakasama naman silang nagplano. Pero pagdating sa huli, iiwan din pala siya ng dalawang yon. Pagdating sa bahay, padabog na pumasok si Lenny at iritadong sumalampak sa mahabang upuan sa kanilang sala. Sakto namang kalalabas lang ng kanyang ina sa kusina. Nagtaka ito nang makita ang pagkabwisit sa muka ng kanyang anak. Oh anak,
Ano nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Mukha ba ako may sakit, Nay? Yung bibig mo, Lenny, ha? Umayos ka sa pagsagot-sagot mo sa akin. Nanay mo pa rin ako. At sa tingin mo talaga masaya ako at natutuwa ako na may nanay akong kumikitil ng buhay ng isang sanggol? Ayos na nga sana manggagamot ka, kahit peke naman ang mga herbal mo, pero naglalaglag ka pa ng bata. Ano? Sino naman na may sabi sa yung peke ang mga herbal ko? Mabisa ang mga yon. Sige, Nay, lokohin niyo pang sarili niyo. Huwag kang bastos, ha? Sumusobra ka na. Kung ayaw niyo nababastos kayo ng sarili niyong anak, gumawa kayo ng tama. Magtrabaho kayo na maayos, hindi yung kailangan niyo pang... Hindi ko desisyon yon. Sila lumalapit sa akin at hindi ko sila pinipilit. Hindi naman ako nagpabuntis para ayawan na buong sanggol pagkatapos ng lahat. Pero kung hindi dahil sa inyo, walang buhay na mawawala. Ginusto niyo pa rin yon, kaya pwede ba? Huwag kayo nagmamalinis. Magsasalita pa sana si Nora, pero tinalikuran na siya ng kanyang anak. Bagsak ang balikat na sinundan niya na lamang yon ng tingin. Ilang beses na nilang pinagtalunan ang tungkol sa bagay na yon at ipinaliwanag na rin niya kay Lenny na parte lamang yon ng kanyang trabaho. Pero hindi pa rin yon matanggap ng dalagita. Kinabukasan, sabik namang naghintay sa may kanto si Cecil nang sabihin sa kanya ni Kalo na daraanan siya roon ng tricycle ng isa sa mga barkada ni Dante. Iniimbitahan daw sila noon. Hindi pa man niya nakikita ang mga makakasama ay napapangiti na siya. Siguradong magiging masaya yun, lalo na't may usap-usapan na galante raw si Dante kapag may selebrasyon. Ilang sandali pa, huminto sa harap niya ang tricycle ni Dante, ngunit iba ang nagmamaneho nito. Mukhang yun na ang kanilang hinihintay at nakumpirma niya yon nang makilala ang driver na si Randy. Cecil, sakay na. Randy, ikaw pala. Akala ko si Dante nang susundo sa akin eh. Dismayado ka ba? Kamukha rin naman ako ni Boss Randy ah. Lamang lang siya ng isang paligo sa akin. Sus, kala mo naman talaga eh. Nasaan ba siya? Nasa hideout. Nandun na rin yung kaibigan mong si Kalo. Ikaw na lang ang hinihintay. Ibig bang sabihin, tropa niyo na rin ako? Malalaman mo pagdating doon. Pagdating sa hideout, napaawang na lamang ang bibig ni Cecil nang kaagad na tumambad sa kanya ang pahabang mesa na puno ng mga pagkain at inumin. Mukhang nagkakasiyahan na ang barkada roon, pero nang dumating sila ni Randy ay agad na humupa ang ingay. Lahat ng atensyon ay nakatuon na sa kanya. Napangisi si Dante nang makita ang dalaga. Welcome sa grupo, Cecil. Mula ngayon, tropa ka na namin. Basta magpapakabait ka lang at susunod sa akin, wala tayong magiging problema. Mataas ang respeto sa akin ng mga bata rito, kaya kung anong desisyon ko, yun ang iiral sa grupo. Pero kapag wala naman tayong kailangang gawin at nasa kasiyahan tulad nito, pantay-pantay lamang tayo. Kaibigan niyo ako at kaibigan ko kayo. Oh, tagay! Welcome sa grupo, Cecil. Ibig bang sabihin, magkakaibigan na talaga tayo? Oo, kaya kung ako sa'yo, inumin mo na yan. Sinunod naman ni Cecil ang sinabi ni Dante. Ininom niya ang alak na laman ng basong ibinigay ng lalaki. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang tinablan ng kalasingan nang ang bawat katropa niya ay nag-abot na rin ng tagay sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakaramdam na ng pagkahilo ang dalaga. At nang dumilim na ang kanyang paningin, ay namalayan na lamang niya ang pagsalo sa kanya ni Dante. Hindi niya na namalayan ang mga sumunod pang nangyari. Samantala, napailing na lamang si Nora na masaksihan ang maingay at magulong selebrasyon ng mga kaibigan ni Dante. Noon pa man ay duda na siya sa kabutihang ipinapakita ng lalaki. Hindi siya naniniwala na masyado itong mabait at matulungin sa mga taga roon sa kanila.
Hindi pa lang siya sigurado at wala pa siyang patunay, pero malakas ang kanyang kutob na hindi lahat ng perang mayroon ng lalaki ay galing sa mabuti. Lalampasan na sana niya ang hideout ni Dante nang mapansin niya yon na may buhat-buhat na babae habang naglalakad papunta sa may kalakihang kubo. Napakunot noo ang babae nang mapansing pamilyar yon sa kanya. Teka, si Cecil ba yon? Aba, si Cecil nga. Saan kaya siya dadalhin ni Dante? Nasagot ang kanyang katanungan nang makita niyang ipasok ni Dante sa kubo ang kanyang pamangkin. Gising pa noon si Cecil at narinig pa niyang humahagik-hik ng pasimpleng amuyin ng lalaki ang leeg nito. Napabuntong hininga na lamang noon ang ginang dahil sa ginawa ng kanyang pamangkin. Hindi na bago sa kanya na iba't ibang lalaki ang nakakasama ni Cecil, ngunit ang ikinakatakot niya ay ang kaligtasan nito sa grupo ni Dante sakaling may ginagawa ngang iligal ang mga yon. Pero mas pinili niyang hindi na lamang makialam dahil siguradong hindi siya sasantuhin ng lalaki kapag may ginawa siyang ikagagalit na magkakabarkada. Kinabukasan, nagising na lamang si Cecil na masakit ang buong katawan at halos hindi na makabangon sa higaan. Nang ilibot niya ang tingin sa kinaroroo ng silid, napakunot noo siya nang mapagtantong wala siya sa kanilang bahay. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang sumigid ang kirot sa ulo niya dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Nang idilat niya ang mga mata, sa kanya lang naalala ang nangyari matapos siyang malasing. Nang makaramdam siya ng hilo at halos mawalan na ng malay, naramdaman niya ang pagbuhat sa kanya ni Dante. Dinala siya ng lalaki sa kabilang kubo. Mas maliit yon. Nang ilapag siya nito sa papag, doon na nagsimula ang pananamantala sa kanya. Halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata ng mga sandaling yun habang pinagsasawaan siya ni Dante. Umabot sila ng ilang oras sa loob ng kubo at nang makalabas ang lalaki, sumunod naman ang pinakamalapit nitong kaibigan na si Randy. Maya-maya pa, bumukas ang pintong gawa sa plywood at pumasok ang nakangising si Dante. Napahinto ang pagmumuni-muni niya dahil sa presensya ng lalaki. Nanlilisik ang mga matang sinalubong niya ito ng tingin. "Oh, gising ka na pala." "Anong ginawa niya sa akin?" "Ay, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isipin mo na lang, walang mangyari na hindi mo ginusto. Ganun lang." "Hayop ka! Pinagsamantalahan niyo ako!" "Huwag ka nga mag-inarte. Di ba may nangyari na sa inyo ni Randy? O, ano pang bago ron? Inulit niya lang naman ah. At yung sa ating dalawa, alam kong gusto mo rin yun. Hindi ka naman tumanggi kagabi ah. Humahagik-gik ka pa nga nung dalhin kita rito eh." "Lasing na lasing ako noon." "Pero alam mo nangyayari, di ba?" "Oo, pero..." "Oh, anong problema? Huwag na natin pagtalunan to. Ayoko ng problema ah. Hoy, kaibigan ka na namin ngayon dahil pasok ka na sa grupo. Yun naman ang gusto mo mangyari, di ba?" "Sino pang ibang gumalaw sa akin?" "Huwag kang mag-alala, dalawa lang naman kami ni Randy. Hindi ka ginalaw ng iba natin tropa. Kaya ngayon, gusto kong alisin mo na ang pag-aalinlangan mo. Hindi mo kami kalaban dito, magkakakampi tayo. Isasama ka na rin namin sa mga racket namin para naman kumita ka ng pera." "Ano ba yung sinasabi mong racket nyo?" "Pagnanakaw." "Ano? Mga magnanakaw kayo?" "Oo, pero maingat kami kaya walang iba nakakaalam ng mga ginagawa namin. At ngayong makakasama ka na rin namin, walang ibang dapat makaalam ng tungkol dito. Ha? Kapag nalaman ko na may iba kang pinagsabihan, hindi mo magugustuhan ang gagawin namin sa'yo at sa pamilya mo." "Pagkakaibigan ba talaga meron sa grupo nyo o tinatakot mo lang sila kaya sila sumusunod sa'yo?" "Tunay ang samahang meron kami, Cecil. Solid, kumbaga. Kaya kung ako sa'yo, makikisama na lang ako para sa ikabubuti ng lahat.
Pag-uusapan natin mamaya kung anong maitutulong mo sa racket namin. Huwag ka mag-alala, nakadepende sa magiging ganap mo ang parte makukuha mo. Kapag malaki magagawa mo para sa amin, malaking halaga rin ang mapupunta sa'yo. Mas madali ka makakaipon nun. Bukod pa ron, magiging kakampi mo na kami sa lahat ng bagay. Lahat na magiging laban mo, magiging laban na rin namin. Hindi mo lang kami magiging kaibigan, magiging pamilya mo pa kami. Basta ang itatak mo lang dyan sa isip mo, simpleng barkadahan lang ang meron tayo. Hindi isang grupo ng magnanakaw. Ano, ayos ba? Sige, payag ako. Basta hindi magkakagulangan sa hatian, game ako dyan. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero may isa pa sana akong sasabihin eh. Yung babaeng kasama mo nitong nakaraan, interesado rin ba siyang sumali sa atin? Hindi. Huwag na natin siyang isama rito. Malaking gulo kapag napasama siya sa atin. Bakit naman? Basta. Nagpasya si Cecil na hindi na lamang banggitin ang tungkol sa tiyahin niyang si Nora na masamang magalit, lalo na kung malalagay sa alanganin ang kaisa-isa niyang anak. Nanatili na lamang tikom ang kanyang bibig. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay hindi niya kasama si Lenny. Para kung mapahamak man siya ay wala na siyang maidadamay pang iba. Tinanggap at naging parte na rin ng grupo ni Dante si Kalo. Noong una ay nag-aalangan pa siyang tanggapin ng dalawa, pero nang maisip niya ang kakayahan ni Kalo at Cecil, nagbago ang kanyang pananaw. Siguradong mas mapapadali ang kanilang pagnanakaw sa tulong ng mga bago nilang miyembro. Nang makapag-usap-usap sa hideout, napagkasunduan nila ang magiging diskarte ni Cecil. Dahil ibang barangay naman ang pupuntiryahin nila para mas malaki-laki ang kitain, kailangan na rin madagdagan ang kanilang diskarte. Magpapanggap si Cecil na nangangailangan ng tulong dahil sa masamang pakiramdam para makapagmanman sa bahay na kanilang nanakawan. Mag-aabang naman ang iba pa nilang mga kasama sa labas at hihintayin ang hudyat ng dalaga bago sila pumasok. Makalipas ang 1 linggo, kaagad na nahawakan ni Cecil ang unang parte sa kanilang pagnanakaw. Yun pa lang ang unang beses na nakahawak siya ng ganoon kalaking pera na para sa kanya talaga. Kaya naman, para makabawi sa pinsang si Lenny, pinuntahan na lamang niya ang dalagita para ayaing kumain sa labas. Lenny, sama ka. Kain tayo? Ayoko nga. Ikaw na lang. Masama pa rin ba ang loob mo sa akin? Ano sa tingin mo? Isinama-sama mo ako sa plano tapos iiwan mo rin naman pala ako? Balita ko nga lagi ka nang kasama ng Dante na yun eh. Ibig sabihin, magkakaibigan na kayo ng mga tropa niya, pati si Kalo. Ako lang talaga yung hindi nakasali at dahil yun sa'yo. Huwag ka na magtampo. Iniisip ko lang si Chang Nora. Sigurado akong magagalit yun kapag nalamang isinama pa kita. Mas magandang dito ka na lang sa bahay nyo o kaya sumama ka sa mga kaibigan mo sa school. Marami ka pa namang kaibigan, di ba? Masyado ka pa kasing bata para makipagkaibigan kina Dante. Hindi magandang tingnan. Bakit si Kalo? Magkaedad lang naman kami ah. Oo nga, pero hindi na siya nag-aaral at batak na rin siya sa trabaho kaya hindi na halata ang edad niya. Hindi na siya mapagkakamalang 16 pa lang. Nasa itsura ba yon? Kaya ko rin naman makisama sa kanila. Oo, alam ko. Pero hindi mo naman sila kailangan. Saka mo na lang isipin makipagkaibigan sa kanila kapag... Basta, ituon mo na lang muna ang atensyon mo sa pag-aaral. Sigurado matutuwa sa'yo si Chang. Wala akong pakialam kung matutuwa man siya sa akin o hindi. Hindi yun mahalaga sa akin. Ang gusto ko, maging astig din ako dito sa lugar natin at magkapera tulad ng mga kaibigan ni Dante. Mang Dante, Lenny, hindi kayo magkaedad. Parang ang tatay mo na siya eh. Wala akong pakialam. Ay, mukhang wala namang patutunguhan ng usapan nating dalawa. Pero sana, wag na matigas ang ulo mo. Isipin mo ang kapakanan mo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pa mararating sa buhay mo. Bakit ba ang drama-drama mo? Hindi ko kailangan yan. Kung talaga may malasakit ka sa akin, di sana hinahayaan mo na lang ako maging masaya. Pinagsarhan ni Lenny ng pinto si Cecil, kaya wala na siyang nagawa kundi ang umalis na lamang.
Pero nakakailang hakbang pa lang ang dalaga ay agad siyang napahinto nang masalubong ang kanyang tiya Nora. Kinausap mo ba si Lenny? Opo, Chang. Inaaya ko po kasi siyang kumain sa bayan. Sa fast food lang naman po sana. Wag mong isasama ang anak ko, lalo na kapag kasama mo ang barkada mo. Hindi ko gustong lumalapit si Lenny sa mga yon. Hindi ko naman po kasama mga kaibigan ko. Kaming dalawa lang po sana ni Lenny. Pasensya ka na, Cecil. Malaki ang tiwala ko sa iyo noon. Kaya nga napapanatag ako kapag ikaw ang kasama ng anak ko. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ko na gustong lumalapit ka pa sa kanya. Pero, Chang... Irespeto mo na lang sana ang desisyon ko. Alam mo kung bakit ako naghihigpit sa kanya ngayon. Kasama ka na sa grupo ni na Dante at Randy, hindi ba? Hindi ko gusto ang karakas na magkaibigang yon. Lahat sila. Malakas ang pakiramdam ko na may ginagawa silang kalokohan at ayoko madamay ron ang anak ko. Hindi ko alam kung anong dahilan mo sa pakikipagkaibigan sa kanila pero kung ano man yon, labas na ako ron. Hindi ako makikialam basta't lubayan mo si Lenny. Teka lang naman po, Chang. Para namang napakasamang tao na ni Dante sa tono ng pananalita nyo. Nakita ko kayo sa hideout nila nung isang araw. Masyadong magulo, magagaslaw. Parang mga adik ang mga itinuturing mong kaibigan kapag nakainom. At ikaw, nakita kita. Buhat-buhat ka ni Dante habang papasok sa kabilang kubo. Kahit hindi ko nakita kung ano nangyayari doon, hindi ako tanga para hindi ko malaman na ginalaw ka. Chang, masyado naman kayo mapanghusga. Anong tingin niyo sa akin? Ganun kadaling bumigay sa isang lalaki? Walang ginawa sa akin si Dante, kaya huwag niyo siyang pag-isipan na masama. Kahit ipagtanggol mo pa ang lalaking yon, hindi mo maitatanggi ang nalaman ko, Cecil. Anong ibig niyong sabihin? Nakita kita sa kabilang barangay. Hindi ko na kailangan banggitin ang ginawa niyo dahil alam mo kung anong tinutukoy ko. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ako makikialam. Basta layuan mo ang anak ko. Kitang-kita ni Nora kung paano namutla si Cecil matapos ang kanyang mga sinabi. Noong nakaraang linggo lamang ay ipinatawag siya ng isang pamilya roon para magpagamot. May pinuntahan din siyang buntis para magpahilot at may isang batang nausog kaya inabot na siya ng gabi. Nag-alok ang ama ng batang ginamot niya na ihatid na siya pauwi pero habang inilalabas ng lalaki ang gagamiting motor, nakaagaw pansin noon ang 6 na taong pare-parehong nakabonet at nakaitim na jacket. Kinabahan siya nang makitang kalalabas lang ng mga yon sa may kalakihang bahay sa di kalayuan. Mag-aalas 12 na noon kaya tulog na ang mga tao sa buong paligid. Wala nang makikitang pakalat-kalat sa kalye kaya hindi siya napansin ng mga yon. Nakita niya ang isa na nagtanggal ng bonnet habang hawak ang bag na mukhang kinuha sa pinanggalingang bahay. Kahit hindi siya magtanong, malakas ang kutob niya na grupo yon ng mga magnanakaw. Ngunit ang nagpagulat sa kanya ay nang makita niya ang babaeng unang nagtanggal ng bonnet at hindi siya maaaring magkamali sa mukhang nakita niya na magpalinga-linga pa yon sa paligid. Napabuntong hininga na lamang si Nora sa pagkakabisto niya kay Cecil. Doon niya nakumpirma na tama ang hinala niya na may iligal na ginagawa ang grupo ni Dante. At hindi lang basta magkakaibigan ang mga yon. Kaya naman, mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang mailayo ang kanyang anak sa mga taong kagaya ni na Dante na nagpapakitang tao lamang. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ni Nora na maprotektahan ang anak, kabaliktaran naman ang ginagawa ni Lenny. Bagamat panay ang paalala ng kanyang ina, madalas pa rin siyang umaalis ng bahay nang walang paalam at tumatakas sa kanyang klase. Ngunit nang malaman yon ng kanyang ina, maghapon siya nitong binantayan para hindi makaalis ng bahay. Sa sobrang pagrerebelde sa kanyang ina, ay nagawa pa ring tumakas ni Lenny ng gabing yon. Hinintay niya lamang na makatulog si Nora bago tinangkang lumabas ng bahay.
Patingkayad siyang naglakad patungo sa may pintuan, at nang makarating doon, buong ingat naman niya yung binuksan, sa takot na magising ang kanyang ina. Nang makalabas, dumiretso siya sa alam niyang madalas tinatambayan ni Dante, ngunit bago pa man siya makarating doon ay nakita na siya ng kanyang pinsan. Teka, si Cecil ba yun? Bakit nakaitim silang lahat ng mga kasama niya? Sinubukang lumapit ni Lenny kina Cecil, pero hindi siya natuloy nang marinig ang tawanan ng mga yon. Napakunot ang noo niya nang mapansing nakabonet pa ang iba. Ganoon din si Kalo. Nang makita niya ang dala ng mga ito, sa kanya lang napagtanto kung bakit sila nagtatawanan. Nakuha niyo ba lahat ng mga alahas na matanda? Tiba-tiba tayo ron. Oo naman, nakuha namin lahat. Ang galing mo kasi. Halik lang palang katapat para mauto mo yung gurang na yon. Sa susunod ulit, Ate Cecil, ha? Mas gagalingan ko pa sa susunod para mas marami tayong makuha at mapaghahatian. Hindi nakita ni Lenny si Dante, pero kumpleto ang mga kaibigan ng lalaki. Umarko ang kaliwang kilay niya na mapagtanto kung ano ang ginawa ng mga yun. Nakangisi siya naglakad para lapitan ang magkakaibigan na nagkakasiyahan pa rin habang tinitingnan ang mga ninakaw na alahas. Ang iba sa kanila ay may hawak pang libo-libong pera. Kaya pala ang lakas na loob mo mag-ayang kumain sa labas dahil pag nanakaw na pala ang bago mong trabaho. Lenny, ganyan palang ginagawa niyo kaya marami kayong pera, ha? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na sumagot sa tanong ko. Kaya ba ayaw mo akong pasalihin kasi ganyan ang ginagawa niyo? Kung alam mo na palang mga magnanakaw sila, bakit ka pa pumayag na maging kaibigan nila? Hoy, ang ingay mo! Kuya Randy, baka magsumbong yan. Talaga magsusumbong ako. Ire-report ko kayo, mga magnanakaw. Akala ko pa naman matitino kayo kaya gustong-gusto ko kayong maging kaibigan. Tapos malalaman ko ngayon na hindi naman pala kayo dapat hangaan. Dahil ang mga itinutulong nyo at ang mga perang tinatamasa nyo galing sa nakaw. Lenny, huwag ka maingay, please. Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Bakit, ha? Anong gagawin niyo sa akin? Puputulan ka namin ng dila. Randy, baka naman pwedeng pauwi na lang natin siya. Hindi naman siya magsasalita eh. Sinasabi niya lang na magsusumbong siya dahil sa galit niya sa akin. Anong dahil sa galit ko sa'yo? Magsusumbong ako dahil mali ang ginagawa niyo. Nananamantala kayo ng ibang tao. Siguro, hindi lang pagnanakaw ang ginagawa niyo, ano? Lenny, huwag ka na magsalita. Mapapahamak ka lang. Ngunit sa kabila ng mga paalala at pakiusap ni Cecil, nagpatuloy pa rin sa pagbabanta ang dalagita. Hindi yun nagustuhan ni Randy kaya kinausap nito ang kanyang mga kasama na sapilitang isama ang dalaga sa kanilang hideout. Tinutulan yun ni Cecil at pinigilan ang mga kaibigan niya, pero ni isa sa mga yun ay walang nakinig sa kanya kaya wala na siyang nagawa pa. Napaiyak na lamang si Cecil nang busalan ang bibig ng kanyang pinsan habang isinasakay sa tricycle patungo sa kanilang hideout. Pagdating nila roon, kaagad na ring dumating si Dante na siyang kakausap kay Lenny. Sinubukan nilang kumbinsihin ang dalaga na makipagkaibigan na lamang sa kanila at wag na magsalita, pero nanindigan yon na mali ang kanilang ginagawa. Nang magmatigas pa si Lenny, hindi inaasahan ni Cecil ang mga sumunod na nangyari. Nang gabi ring yun, pinagsamantalahan ng buong barkada ang walang kalaban-laban na dalaga. Halos magwala si Cecil sa kanyang pagmamakaawa para sa pinsan, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga kaibigan. Kailangan daw gawin yon para matakot at hindi na magsalita pa si Lenny. Pinilahan ng 5 magkakaibigan na pawang mga lalaki ang kaisa-isang anak ni Nora. Wala siyang kaalam-alam noon na nasa matinding kapahamakan na pala ang dalaga. Hanggang sa bigla na lamang inatake ng hika si Lenny at wala man lang nakapansin noon na kinakapos na pala yon ng hininga.
Nang tumigil sa panlalaban at hindi na makagalaw, doon pa lamang napagtanto ng mga kalalakihan na wala na palang buhay ang kanilang pinagsasamantalahan. Ano nangyari? Bakit hindi na gumagalaw yan? Ewan ko, boss. Lumalaban pa naman kanina habang gago. Wala nang pulso to. Ano? Ibig bang sabihin, napatay niyo si Lenny? Ano pang tawag mo rito? Patay na nga, di ba? Pambihira naman Anong gagawin natin dyan? Ano nangyari? Bakit hindi na siya gumagalaw? Wala na siya, Cecil. Hindi pwede. Hindi ito maaari. Bakit niyo siya pinatay? Hindi namin sinasadya. Anong hindi? Ginahasa niyo nga eh. Walang makakalabas sa nangyari ngayong gabi, ha? Itikom niyo yung mga bibig niyo kung ayaw ninyo mabulok sa kulungan. Lalo ka na, Cecil. Oras na magsalita ka tungkol sa nangyari sa pinsan mo. Ikaw ang ituturo namin mastermind sa nangyari. Napakasama niyo. Alam mo naman yan mula nung maging bahagi ka ng grupo ko. Alam mong masamang damo ko pero kinaibigan mo pa rin ako. Kung masama kami, ikaw, ano ka? Anong tingin mo sa sarili mo, ha? Wala kayong awa. Binaboy niyo na nga ang pinsan ko, pinatay niyo pa. Tumahimik ka. Wala ka nang magagawa. Hindi mo naman kayang buhayin ang pinsan mo at wala rin kaming kakayang gawin yon. Ang kailangan natin ngayon, mag-isip ng paraan kung paano ididispatcha ang bangkay niya. Yari tayo sa nanay niyan. Bobo, kaya nga wala dapat makalabas tungkol dito, di ba? Kung tatahimik kayo at aarte na parang wala nangyari, hindi kayo pagdududahan. Wala naman nakakita sa atin Walang testigo at wala ring ebidensya na tayo nga nakapatay kay Lenny. Boss, ano kaya kung itapon na lang natin sa irrigation ang bangkay niya? Baka sakaling pag dun siya nakita, isipin na lang na nalunod siya. Nang sang-ayunan ni Dante ang suhestyon ni Randy, kaagad na kumilos ang magkakaibigan para itapon sa irrigation ang bangkay ni Lenny. Balak sana nilang itapon na lang sa kung saan pero naisip nila na baka kapag nagkaroon ng investigasyon ay madali na lamang silang maituturo. Malaki kasi ang posibilidad na may makakita pa sa kanila. Ngunit kung sa irrigation nila yon itatapon, walang makakapansin kung doon sila pupunta sa may palayan. Ngunit bago pa man nila yun magawa, kumuha muna ng may kalakihang bato si Dante. Nagtaka ang mga kasama niya kung ano ang kanyang gagawin. Wala siyang sinagot sa kahit na sinong nagtanong. Hindi rin siya humingi ng opinyon. Walang sabi-sabi niyang nilapitan ang nakahandusay na katawan ni Lenny at walang pangingiming pinukpok ng bato sa ulo hanggang sa halos madurog na ang muka ng dalaga. Napasinghap na lamang ang mga kasama niya sa kanyang ginawa ng mga sandaling yun. Nang buhatin ng mga kaibigan niya ang bangkay, ipinasama na rin niya ang bato para itapon sa irrigation. Kinabukasan, nang magising si Nora ay kaagad niyang kinatok ang anak sa kabilang kwarto. Batid niyang nagtatampo pa rin ang dalagita kaya balak sana niyang suyuin at ipagluto na lamang ng masarap na almusal para makabawi. Ngunit nakakailang katok na siya ay wala pa ring sumasagot. Anak, nagtatampo ka pa rin ba kay nanay? Pasensya ka na talaga kung hindi kita pinayagang umalis kahapon. Kailangan lang kitang protektahan. Ngunit nananatiling walang sagot ang kanyang anak. Kaya naman nagdesisyon na siyang buksan ang pintuan sa pag-aakalang natutulog pa yon. At nang tuluyan niya nang maitulak ang pinto, ganoon na lamang ang pagkagulat ni Nora nang mapagtantong wala pala roon ang kanyang anak. Hinanap niya yon sa loob ng banyo at sa labas ng bahay, pero hindi niya yon mahagilap. Pasado 11:00 na ng tanghali, pero wala pa ring Lenny na nagpapakita kay Nora. Pero dahil naisip niyang baka nasa barkada lang ang anak, ay bahagya pa siyang napanatag. Hindi naman yun ang unang beses na tinakasan siya ni Lenny. Ang ipinagtataka niya lang, maaga siyang nagigising, kaya kung umalis man si Lenny, tiyak na madilim pa nang lisanin nito ang kanilang bahay. Nasaan na kaya ang batang yon? Anong oras na? Hindi pa rin siya umuwi. Parang kinakabahan na tuloy ako.
At doon na nga nagsimulang makaramdam ng kaba ang ginang, lalo na noong pumatak na ang 4:00 ng hapon na hindi pa rin nagpapakita ang kanyang anak. Dahil doon, nagpasya na siyang magtanong-tanong, ngunit lahat ng kanyang napagtanungan ay wala ring alam dahil hindi naman daw nila nakita si Lenny. Hanggang sa maisip niya ang pamangking si Cecil, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at pinuntahan ang dalaga. Kaagad siyang nagtungo sa bahay nito para makausap ang kanyang pamangkin. Chang, kayo po pala. Kanina pa po ba kayo rito? Pasensya na po napasarap po kasi ang tulog ko. Medyo puyat eh. Nagkita ba kayo ng anak ko? Po? Naku, hindi po, Chang. Galit pa po si Lenny sa akin kaya imposibleng puntahan niya ako. Pinagbawalan ko siyang umalis ng bahay kahapon. Akala ko natutulog lang siya sa kwarto niya matapos ko siyang dalhan ng hapunan. Pero pagsilip ko kaninang umaga, wala siya roon. Maaga akong nagigising, Cecil. 5:00 pa lang ng umaga gising na ako. Kaya nagulat ako dahil wala roon ang anak ko. Kung aalis man siya, siguradong gabi o madaling araw siya tumakas. Wala naman akong kilala na pwede niyang puntahan kundi ikaw. Nagkakamali po kayo, Chang. Marami pong kaibigan si Lenny kaya hindi lang po akong pwede niyang puntahan. Kung gusto niyo, magtanong-tanong kayo sa mga kaklase niya. Huwag po kayo mag-alala, tutulong po ako mamaya. Babawi lang ako ng tulog tsaka tutulong muna rito sa bahay bago ako umalis. Cecil, huwag na tayo maglokohan. Sabihin mo na sa akin ang totoo, nasaan ang anak ko? Kung itinatago mo man siya, alam mong hindi yun pwede dahil nasa bahay ang mga vitamins niya. Pati inhaler niya nasa bahay rin. Baka bigla na lang siyang atakihin ng hika. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Bakit parang namumutla ka? Kulang lang po ako sa tulog, Chang. Kaya nga po sabi ko, matutulog muna ako. Basta mamaya, tutulong ho ako sa inyo sa paghanap sa pinsan ko. Pero sa ngayon, kailangan ko lang po muna magpahinga. Wala nang maisip na palusot si Cecil sa ina ni Lenny, kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpaalam na lamang na babalik na sa pagtulog. Ngunit ang totoo, magdamag siyang gising dahil hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata habang inaalala kung paano isa-isang pinagsamantalahan ng mga kaibigan niya ang kanyang pinsan. Kung nandiri siya sa kanyang sarili nung pinagpasasaan siya ni Dante at Randy, di hamak na mas higit pa ron ang dinanas ni Lenny. Nagnilid ang kanyang mga luha nang maalala rin kung paano naging isang malamig na bangkay ang dati madalas niyang napagsasabihan ng kanyang mga hinaing sa buhay, problema at tungkol sa mga lalaking hinahangaan niya. Naging matalik na kaibigan niya si Lenny sa kabila ng agwat ng kanilang edad. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa nanay mo, Lenny. Ayoko mapahamak ang pamilya ko at ayoko rin makulong. Doon lamang napagtanto ni Cecil na tama nga si Dante. Mas makakatulong sa kanya kung aakto na lamang siya na parang walang nangyari at wala talaga siyang alam tungkol sa sinapit ni Lenny. Ngunit makalipas ang ilang araw, bigla na lamang umugong ang balita tungkol sa natagpuang bangkay ng isang babae na nakalutang sa irrigation. Sumabit daw sa tulay na kawayan ang katawan nito, kaya hindi na inanod pababa. Kaagad na pumasok sa isip niya si Nora na halos hindi na makatulog sa kahahanap sa anak. Gustuhin man niyang puntahan ang tiyahin para kumustahin, ay pinili na lamang niyang manatili sa bahay para hindi na sila makapag-usap pang muli. Samantala, matapos humingi ng update sa paghahanap sa anak, ay nakarating naman kay Nora ang tungkol sa bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa irrigation. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding kaba.
Kaya naman, imbis na magpahinga, agad siyang dumiretso sa may palayan dahil doon daw natagpuan ang pinag-uusapang bangkay. Bagamat halos madurog na ang muka at puro sugat na rin ang lumobong katawan, malinaw kay Nora kung sino ang bangkay na natagpuan sa nasabing lugar. Nanginig ang katawan niya at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi na rin nagawa pang tumulo ng kanyang mga luha dahil sa matinding pagkamanhid sa nakita. Oh, ang anak ko! Anak ko yan! Diyos ko! Anong nangyari kay Lenny? Bakit ganito ang sinapit niya? Umingay ang bulong-bulungan sa paligid. Nagkaroon ng kanya-kanyang haka-haka ang mga nakikiusyoso sa nangyari. Ngunit wala roon ang atensyon ng isang inang naulila. Hindi niya inalintana ang masangsang na amoy ng naaagnas na bangkay. Masyadong masakit para sa kanya ang sinapit ng kaisa-isa niyang anak. Matapos ang isinagawang otopsiya, doon lamang nalaman ni Nora na hindi pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay ni Lenny. Malaki raw ang posibilidad na wala ng buhay ang dalaga nang mapunta ang katawan sa irrigation. Ngunit ang nagpayanig sa kanya ay nung sinabing may nakitang sugat sa maselang parte ng katawan ng kanyang anak na dulot ng pamumuwersa. Kumpirmadong ginahasa ang dalaga. Ngunit hindi matukoy kung isa lamang na lalaki ang gumawa noon sa kanya. Mahirap na raw kasing matukoy yon kapag ilang araw na sa tubig ang bangkay at halos nabubulok na. Halos magwala sa kakaiyak si Nora. Gusto niyang maglupasay sa tindi ng sakit na nararamdaman, dala ng sinapit ng kanyang anak. Ginawa niya naman ang lahat para maprotektahan si Lenny. Ginawa niya lahat ng makabubuti para sa kaisa-isa na lamang niyang pamilya. Ngunit lahat ng yon ay nawalan ng silbi dahil sa sinumang gumawa noon kay Lenny. Sa kabila ng matinding pagluluksa, sinubukan pa rin ni Nora na patatagin ang kanyang sarili. Inisip na lamang niyang kailangan pa rin niyang maging malakas para hanapin kung sino ang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Lenny. Chang, nakikiramay ho ako. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta. Marami kasi akong inaasikaso sa... Baka naman marami kang ninakawan, kaya hindi mo na naalala ang anak ko. Chang, alam niya naman kailangan ko rin ng pera, hindi ba? Wala ka ba talagang alam sa nangyari sa anak ko? Kung may alam po ako, bakit ko naman po itatago sa inyo? Pinsan ko po si Lenny. Hindi lang basta pinsan, matalik kami magkaibigan. Ewan ko, ibang pakiramdam ko rito eh. Sige, kung talagang wala kang kinalaman, paniniwalaan kita sa ngayon. Pero oras na makahanap ako ng patunay na may kinalaman ka nga, hindi mo magugustuhan kung paano ako magalit. Magkadugo pa rin tayo, Chang, kaya imposible ang sinasabi niyo. Mahal na mahal ko rin si Lenny, kaya nga ho gusto kong makipag-ayos sa kanya eh. Hindi lang ako makahanap ng magandang tiyempo tapos sinabihan niyo pa ako na layuan na siya. Bakit ba hindi mo na lamang sabihin sa akin ang totoo? Nung umalis ng bahay ang anak ko, wala naman talaga siyang ibang pupuntahan kundi ikaw. Bakit po ba ipinipilit niyo may alam ako? Hindi niyo ba naiisip na baka nasasakal na sa inyong anak niyo kaya nagpakalunod na lang siya sa irrigation? Hindi siya nalunod. Sinadyang itapon doon ang bangkay niya. Ginahasa pa siya bago siya namatay, Cecil. Napakahayop ng taong gumawa noon sa kanya. Kung sino man yon, hindi ko siya mapapatawad. Kung maaari ako mismong papatay sa taong yon, at wala akong ititira sa mga kasabot niya. Kahit ano pang banta ang gawin niyo sa akin, wala talaga akong alam sa sinasabi niyo, kaya please lang, Chang. Hindi ako nandito para husgahan niyo. Nandito ako para makipaglamay at masamahan ko ang pinsan ko. Kahit sa mga huling gabi na lamang ng lamay niya. Hindi kita pagbabawalan. Alang-alang na rin sa pinagsamahan niyo magpinsan.
Pero oras na may malaman ako, kilala mo ako, Cecil. Hindi na lamang ako magsasalita pa. Pinilit ni Cecil na itago ang kanyang panginginig nung mga sandaling yun. Kampante naman siya na walang malalaman si Nora pero hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Sa pagkakakilala kasi niya sa tiyahin kapag nagbantayon ay siguradong tototohanin at gagawin ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, matapos makipaglamay ay pumunta siya kaagad sa bahay ni Dante. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Huwag mong sabihing ikaw naman na may pangangailangan ngayon, kaya... Dante, may problema tayo. Anong problema? Hindi mo ba nabalitaan? Nakita ng bangkay ni Lenny na palutang-lutang sa irrigation. Oh, ano naman kung nakita ng bangkay niya? Natatakot ka? Sus, wala namang ebidensya makakapagturo na tayong pumatay ah. Anong tayo? Kayo lang. Damay ka na ron, kahit ano pang sabihin mo, uy. Itinago mo rin na nangyari, Cecil. Kaya huwag mo nang isalbang sarili mo sa mga sinasabi ko sa'yo. Kapag nilaman ng tiyahin ko na may kinalaman tayong lahat, sinasabi ko sa'yo, ibang magalit yon. Bakit? Bumapatay ba siya ng tao? Higit pa ron ang kaya niyang gawin. Anong ibig mo sabihin? Kaya niyang... Boss, nariyan ka ba? Anak ng tokwa naman oh. Isa-isa na kayong dumarating dito sa bahay ko ah. Ay, pagbuksan mo nga ng pinto si Randy. Cecil! Oh, bakit? Namumutla ka? May nangyari ba? Hindi niyo pa ba alam? May nakakita na sa bangkay ni Lenny. Gago. Sa tingin mo ba hindi pa yung makakarating sa amin? Nauna pa nga dumating si Cecil kaysa sa iyo eh. At pareho pa kayo nang inaalala. Bakit ba kasi kayo kinakabahan? Siguradong bulok na sa tubig ang katawan ng babaeng yun kaya wala na silang makukuhang ebidensya na makapagtuturo sa atin. Eh boss, paano kung may nakakita pala nung itapon natin yung bangkay niya? May nag-report na ba? Wala pa. Oy, wala pa naman pala eh. Binulabog niyo ako rito para mag-alala sa isang bagay na hindi naman dapat pinuproblema. Pambira naman kayo. Magsiuwi na nga kayo. Bagamat nag-aalangan, napilitan na lamang umuwi si Cecil. Pero habang naglalakad sa daan, hindi siya mapakali at palinga-linga sa paligid. Pakiramdam niya bigla na lamang magpapakita ang kaluluwa ni Lenny sa kanya para magpaalala. At hindi nga siya nagkamali. Maya-maya lamang umihip ang napakalamig na hangin. Binilisan niya ang mga hakbang ngunit tila bumigat ang kanyang mga paa. Hindi pa siya nakakalayo nang makarinig ng mahinang boses. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yon ng kanyang pinsan. Dahil sa takot ay kumaripas na siya ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, wala rin siyang kasama kaya muli na naman siyang binalot ng takot. Ilang sandali pa, muntik na siyang mapatalon sa labis na pagkagulat nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Tigilan mo na ako, Lenny! Ayoko na! Paulit-ulit niyang isinigaw yon, hanggang makarinig ulit siya ng isa pang boses. Umiling-iling ang dalaga habang humahagulhol. Pinagsisisihan na niya ang nangyari. Nagsisisi siya na wala siyang ginawa para sa kanyang pinsan. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang natauhan nang marinig ang sigaw ng kanyang tiyahin mula sa labas. Cecil, buksan mo itong pinto! Chang! Kaagad siyang tumakbo sa may pintuan para papasukin ang kanyang tiyahin. Tumambad sa kanya ang galit na galit nitong muka na wari handang manakit anumang oras. Chang! Umamin ka na, Cecil. Anong kinalaman mo sa pagkawala ng anak ko? Sabihin mo na sa akin bago pa man ako may gawin sa'yo. Alam mo na kayang-kaya kitang paaminin sa ibang paraan, kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Aminin ko na, Chang. Sasabihin ko ng totoo. Pero nakikiusap po ako. Ayoko pong makulong. Kapag itinuro ko sila, ako ang ididiin nila. Hindi ka nila madidiin kung magsasabi ka sa akin ng totoo. Hindi korte ang huhusga sa hayop na pumatay sa anak ko, kundi ako mismo.
At sisiguraduhin ko sa iyo na mas masahol pa sa hatol ng husgado ang ipapataw ko sa kanila. Chang, nung tumakas po kasi si Lenny sa inyo, nakita niya kami. Kagagaling lang namin sa pagnanakaw. Nakita niya mga alahas na dala namin, pati yung pera. Narinig niya rin ang pinag-uusapan namin. Natakot ang mga kasamaan ko na magsusumbong si Lenny dahil nagbabanta siya sa amin. Magsusumbong daw siya sa mga pulis dahil mga magnanakaw daw kami. Anong ginawa niyo sa kanya? Tiyang, pinigilan ko po sila. Sinubukan kong iligtas si Lenny pero inilayo nila sa akin ang pinsan ko. Dinala siya sa hideout para turuan ng leksyon. Ginahasa siya ng mga kaibigan ko. Lahat sila, pati si Dante. Pinagpasapasahan nila si Lenny. Pero habang pinagsasamantalaan siya ni Randy, hindi niya namalayan na hindi na pala humihinga si Lenny. Nalaman nilang nila nung hindi na siya nagalaw. Hindi namin alam kung ano ikinamatay niya pero ang duda ko, baka inatake siya ng hika habang hinahali siya ng mga kasama ko, Tiyang. Hayop! At wala ka man lamang nagawa. Hindi mo sila pinigilan. Ginawa ko yan, Tiyang. Ginawa ko lahat na makakaya ko. Pero tinakot nila ako. Noong una pa lang, ginawa na rin nila sa akin yun. Ginahasa rin nila ako kaya ako ang natanggap sa grupo nila. At ginamit pa nila ako sa pagnanakaw. Inaakit ko ang pagnanakawan namin. Kapag tumanggi ako, babalikan nilang pamilya ko. Gagalawin nilang kapatid ko, kaya ginawa ko na lang ang gusto nila. Mga hayop, hindi na sila naawa sa anak ko. Menor de edad pa lamang si Lenny Cecil. Hindi pa siya nakakatapos ng pag-aaral. Nagsisimula pa lamang siya sa kolehiyo. Patawarin niyo po ako, Chang. Patawarin niyo ako kung wala akong nagawa para iligtas siya. Natakot din po ako para sa sarili kong buhay at sa mga kapatid ko. Sa pagkakakilala ko sa kanila, sigurado akong kayang-kaya nilang gawin ang mga ipinagbanta nila sa akin. Hindi ako papayag na walang mananagot sa nangyari kay Lenny. Ibigay mo sa akin ang pangalan ng lahat ng mga kaibigan mo na bumaboy sa anak ko. Sisiguruhin kong pagdurusahan nila ang lahat. Sagad hanggang buto ang kasamaan nila, kaya ganun din ang parusang ibibigay ko sa kanila. Bagamat hindi isinama ni Nora sa mga sisingilin si Cecil, ay hindi niya pa rin yon magawang patawarin. Sa lahat ng taong malapit sa kanyang anak, si Cecil ang pinakahuling maiisip niya na gagawa ng ganoong bagay. Itinago pa rin ng dalaga ang tunay na pangyayari at nagsinungaling pa rin sa kanya kaya hindi niya yon matanggap. Hindi niya na pinatagal pa ang lamay ni Lenny. Nangutang siya at humingi ng tulong sa iba pa nilang kaanak para mabigyan ng maayos na libing ang anak sa isang pribadong sementeryo. Sa mismong araw ng libing, bago pa man tabunan ang kabaong na kinalalagyan ng taong inalagaan at minahal niya sa loob ng maraming taon, tahimik siyang nagsagawa ng isang ritual. Bumubuka ang kanyang bibig, ngunit walang tinig na lumalabas mula roon. Ngunit sa isip niya ay ang matinding paghihiganti para sa 5 taong lumapastangan sa kaisa-isa niyang kayamanan. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lamang si Dante nang mabalitaan ang pagkawala ng isa sa kanyang mga kaibigan. Si Erwin, ang kaibigan niyang yun, ang sumunod sa kanya sa panggagahasa kay Lenny nang gabing mamatay ang dalaga. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, karumal-dumal ang itsura ng kanyang kaibigan nang matagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang kwarto.
Ngunit bago pa man daw yun, ilang araw na yung nagsasalita ng mag-isa na parang may ibang nakikita. Dagdag pa ang mga pasa sa katawan na parami ng parami habang lumilipas ang oras. Gayon din ang pagtubo ng mga bukol sa kanyang katawan na kalaunan ay pumuputok at nagiging malalaking sugat na may masangsang na amoy. Masyado raw malansa yun. Sa pangalawang araw pa lamang mula nang pumutok ang mga bukol at naging sugat, kaagad na nabulok ang lamang kinakapitan noon. Halos bumaliktad ang sikmura ni Dante nang sabihin sa kanya ng ama ni Erwin na noong pinisil daw nito ang sugat ng kaibigan niya, imbis na nana o dugo ay maliliit na uod ang lumabas. Ano? Mga uod? Paano naman magkakauod ang mga sugat sa loob lang ng ilang araw? Yun nga ang sabi sa akin ng tatay ni Erwin Hindi kaya binarang siya? Yung nga rin ang iniisip ko Wala namang ibang pwedeng maging dahilan para maging ganong kalala ang kalagayan niya. Kahit magaling na doktor ang titingin sa kanya, sigurado masisiraan ng ulo kapag nakita yung katawan niya. Nako, masyadong malupit ang parang na yun. Pero alam mo, iniisip ko, sino naman ang may matinding galit sa kanya para gawin ng ganong kabrutal na pagpapahirap hanggang sa siya'y mamatay? Sa pagkakaalam ko, ganon daw talaga ang parang, Boss Dante. May intensyon na patayin ang sino man mabibiktima. Sabihin mo ang buong tropa mamaya. Pupunta tayo sa unang gabi ng burol ni Erwin. Magbibigay tayo ng tulong doon. Sige, boss. Sasabihan ko po sila. Masyadong marami nangyayari ngayon, kaya wala muna tayong magiging lakad, ha? Hindi muna tayo magnanakaw. Ay, teka. Ano na nga palang balita kay Cecil? Bakit di na nagpapakita yun, ha? Na-depress na yata, boss. Ilang araw nang hindi lumalabas sa bahay nila Sabi nga nung kapatid niya na nakausap ko kanina, halos hindi na raw lumalabas ng kwarto. Hindi na rin kumakain na maayos. Siraulo rin talaga yung babaeng yun Sa ginagawa niya, baka sumunod din siya kay Erwin. Anong gagawin natin sa kanya, boss? Baka tuluyan ang kumalas sa atin yun. Hayaan niyo na muna. Babalik din yun. Baka hindi niya lang matanggap ang nangyari sa pinsan niya. Siyempre, makukonsensya yun. Kaya huwag niyo na munang pakialaman. Kapag ayos na siya, saka na lang tayo bumalik sa pagraraket, ha? Dahil sa pagkamatay ni Lenny na sinundan pa ng isa sa mga kaibigan ni Dante, pansamantala muna silang huminto sa kanilang racket. Kinailangan din nilang magbigay ng suporta sa pamilya ng yumaong kaibigan. Si Carlo naman, nagtago na matapos makitang palutang-lutang sa irrigation ang bangkay ng dalagitang namatay dahil sa kanila. Kahit lumipas na ang mga araw, hindi na muli pang nagpakita si Cecil sa mga itinuturing niyang kaibigan. Ginamit niya ang natitirang pera para umuwi na muna sa kabilang probinsya, kung saan nakatira ang mga kamag-anak ng yumao nilang ama para makalayo kina Dante. Nagpaalam na lamang siya kay Nora at humingi muli ng tawad bago umalis ng palihim sa lugar na yon. Samantala, kausap naman ni Nora ang kanyang panganay na kapatid na si Oryang na siyang pinakamahusay sa kanila pagdating sa paggamit ng kapangyarihan ng kadiliman. May 4 pang natitira sa kanila. Paano mo sila gusto magdusa? Gusto kong maramdam nilang sakit na sagad hanggang sa mga buto nila dahil yun ang ipinaramdam nila sa akin nang kunin nila ang buhay na nag-iisa kong anak. O sige, ako nang bahala sa mga taong sinasabi mo. Hindi rin naman ako papayag na hindi magkaroon ng hustisya ang aking pamangkin. Pasensya ka na kung inabala pa kita, ate. Ikaw lang kasi ang naiisip kong makakatulong sa akin sa gusto kong mangyari. Nang mabalitaan ko nangyari kay Lenny, inaasahan ko nang hihingi ka ng tulong sa akin. Pero kahit hindi mo yun gawin, ako na mismong lalapit sa iyo para magalok ng tulong. Napakalupit ng sinapit ng anak ko, ate. Halos hindi ko na siya makilala nang makita ko ang bangkay niya. Pinukpok siya sa ulo. Sigurado ko ron.
Napakawalang puso ng gumawa noon sa kanya. Para na lang siyang hayop na inihagi sa irrigation. Umasa ako na naglayas lang ang anak ko. Nabuhay pa siya at walang masama nangyari sa kanya. Pero hindi ko akalaing malamig at naaagnas na bangkay na pala ang mayayakap ko nung araw na iyon, ate. Napakasakit. Sana ako na lamang. Napakabata pa niya para mawala sa mundong ito. May mga pangarap pa siya para sa kanyang sarili. May samaan pa rin ba kayo ng loob nung siya'y mawala? Oo, ate. Ikinulong ko siya sa bahay dahil ayokong sumali siya sa grupo ni Dante. Kailan lang nung matuklasan ko magnanakaw pala silang magkakaibigan. Nagpapanggap lang sila na matino at ginagamit ang pagtulong sa mga taga rito para hindi sila paghinalaan. Pero ang totoo, mga salot sila, mga halangang bituka nila, wala silang kaluluwa. Wag na wag kang gagawa ng kahit na anong ikakapahamak mo, Nora. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo ngayon, pero lahat ng yan ay may patutunguhan kung magtitiwala ka sa magiging karma nila. Lalo na sa Danteng yon na walang awang pinukpok sa ulo ang pamangkin ko. Siya ang tatanggap ng pinakamahirap at pinakamasakit na kamatayan. Hindi pa man naililibing si Erwin, muling yumanig kina Dante ang isa na namang masamang balita. Papunta pa lamang sila sa lamay nang makarating sa kanila ang balitang wala na ang isa pa nilang kaibigan na si Jackman. Ano? Patay na rin si Jackman? Baka naman may nantitrip lang sa'yo, Randy. Seryoso ako, boss. Ayan text yan ng kapatid ni Jackman. Itinago lang daw ng pamilya nila ang totoong nangyari dahil nahihiya sila sa mga naging kalokohan ng anak nila. Punyeta naman Ano ba kasi nangyayari? Bakit sunod-sunod na namamatay sa atin? Ano yan? Iniisa-isa tayo? Kinikilibutan na nga ako, boss Lalo na parehong-pareho sila ni Erwin ang ikinamatay. Inuuod rin ang katawan niya at halos mabulok na bago pa man bawian ang buhay. May naiisip ka ba kung sino gumagawa nito sa atin? Wala, boss. Wala naman tayong nabiktima kaya hindi tayo pwedeng basta na lang magturo. Yung nanay ni Lenny, wala namang alam yun Wala siyang ideya na tayo may kinalaman sa pagkamatay ng anak niya. Halos magwala si Dante sa galit at takot na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Kung barang ang pumatay kay Erwin at ganun din sa kamamatay lang na si Jackman, siguradong mangyayari din yun sa kanila kung iniisa-isa na silang magkakaibigan. Imbis na makipaglamay ay umuwi na lamang sila. Ngunit inabot na sila ng madaling araw sa kakaisip kung bakit yun nangyari sa dalawang malalapit nilang kaibigan. Samantala, napangisi naman si Nora na magtagumpay silang muli ng kanyang kapatid sa paghihiganti para sa kanyang anak na si Lenny. Uubusin namin kayo. Wala ni isang matitira sa inyo. Buhay ang kinuha niyo sa akin, kaya buhay rin ang kukunin ko sa inyong lahat. Sakaling makamit ni Nora ang hustisya para sa kanyang anak, balak na rin niyang lisanin ang lugar na yun. Wala na siyang sapat na dahilan para manatili pa roon. Pero habang hindi pa tapos ang laban niya para sa hustisya, mananatili muna siya doon kahit hindi madali sa kanya ang lahat. Mabigat sa kanyang kalooban ang manatili sa bahay na wala na ang taong nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Huminto na rin muna siya sa panggagamot dahil bukod sa nagluluksa siya ay hindi na siya makahanap ng sapat na dahilan para muli pang magpatuloy sa kanyang buhay. Mula nang mabalita sa buong barangay ang magkasunod na pagkamatay nina Erwin at Jackman na parehong barang ang ikinasawi ay nagkawatak-watak na ang kanilang grupo. Ang iba sa kanilang mga kasamahan ay umuwi na lamang sa probinsya kung saan nakatira ang kanilang mga kaanak para makalayo doon.
May sumparaw na dumapo sa kanilang magkakaibigan at ayaw nang mabiktima pa ng iba. Makalipas ang isa pang araw, kabuburol lamang kay Jackman nang mabalitaan naman ni Dante na may sakit na ang iba pa niyang mga kaibigan. Bagamat nagpasya ng lumayo ang mga yon, ay hindi pa rin sila nakaligtas. Kasama roon si Carlo at Randy na pareho ng malubha ang kalagayan. Pinuntahan ni Dante ang pinakamalapit niyang kaibigan na si Randy para kumustahin ang kalagayan noon. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay ay sumalubong na sa kanya ang masangsang na amoy. Nagtakip na lang siya ng ilong, ngunit nanunuot pa rin ang lansa na sumisimoy sa buong kabahayan dahil sa sugat ni Randy. Halos dumugi na yon ng langaw, kaya kinulambuan na lamang nila. Hindi na maimulat ng kaibigan niya ang kaliwang mata, dala ng sobrang pamamaga. Maging ang labi nito ay hindi na rin pantay. Makapal ang itaas at nagbitak naman ang pang-ibabang labi dahil sa mga sugat. Bakit pa nangyayari sa atin to? Buisit! Boss Dante, huwag ka na lang magsalita. Alam ko nahihirapan ka na. Pero huwag ka mag-alala. Magbibigay ako ng tulong sa pamilya mo. Salamat, boss. Mag-iingat ka palagi. Mabigat ang kalooban na nilisan ni Dante ang bahay ni Randy para puntahan naman ang kaibigan at bago lang sa kanilang grupo na si Carlo. Kahit nasaglit pa lamang silang nagkakasama ay napatunayan na nila ang katapatan ng batang yun. Kaya naman hindi na rin naging mahirap para sa kanya nang tumanggap ng bago, lalo na't ganoon pa kabata. Ngunit tila nagsisi siya sa desisyon na puntahan ang pinakabatang kaibigan, dahil pagdating niya sa bahay ng binatilyo ay isa na itong malamig na bangkay. Abot-abot ang kaba ni Dante nang makauwi dahil isa-isa nang nawawala ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang grupo, siya at si Cecil na lamang ang natitira. Sa pagkakataong yun, mukhang tumakas na ang babae dahil wala na yon sa dati niyang tinitirhan. Wala naman silang ibang mapagtanungan. Tanging ang nanay lamang ni Lenny ang maaari niyang kausapin, pero nag-aalangan siyang pumunta ron dahil sa nagawang kasalanan. Baka yun pa ang maging dahilan para siya ay mabisto ng ginang. Imbis na sa upuan ay napasalampak na lamang sa sahig si Dante habang tinatawagan ang numero ni Cecil. Bakit mo pa ako tinatawagan? Gusto ko nang kumalas sa grupo mo, Dante. Anong kumalas? Magkakaibigan tayo rito. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa amin? Bakit pa ako magpapaalam? Alam ko namang hindi niyo ako pakakawalan kung magsasabi ako sa inyo. Pabayaan niyo na ako. Gusto ko na mamuhay ng tahimik, yung malayo sa gulo. Alam mo ba kung ano nangyari sa mga kasamahan natin? Wala na sila. Patay na sila. Si Randy na lang ang buhay ngayon, pero naghihingalo na rin. Wala akong balita sa nangyayari dyan. Kung ano man ang nangyari sa kanila, karma na rin nila yon sa ginawa nila sa pinsan ko. Ano? Mga kaibigan natin ang pinag-uusapan dito. Talaga? May kaibigan bang ginagahasa, Dante? May kaibigan ba na pagbabantaan ng buhay mo, ng pamilya mo? Sige nga, sabihin mo sa akin kung kaibigan ba talagang tawag mo ron. Hayop ka, Cecil. Ano yan, ha? Pinakinabangan mo lang kami? Kayo mas nakinabang sa akin. Sunod-sunod na napamura si Dante nang babaan siya ni Cecil ng tawag. Akala pa naman niya ay tunay na ang samahang nabuo nila sa kabila ng mga naging pananakot niya noong una. Pero naghihintay lang pala ng pagkakataon ang babaeng yon para makaalis at makalayo sa kanila. Siya na lamang ang natitira. Hindi niya alam kung anong maaaring mangyari sa kanya sa mga susunod na araw, ngunit kailangan niya yung paghandaan. Kinagabihan, pinipilit makatulog ni Dante, ngunit pabalik-balik siya sa banyo dahil sa pananakit ng tiyan at sa panay na pag-ihi. Mas lumala pa yon nang makaramdam na rin siya ng pagkahilo.
patakbo siyang nagtungo sa lababo at doon sunod-sunod na napaduwal habang sapu-sapo ang kanyang ulo. Sumigid ang matinding kirot na tila mabibiyak yon. Nasundan pa ang kanyang pagsusuka, ngunit sa pagkakataong yun, natigilan siya nang mapansing tila may gumagalaw sa mga isinuka niya sa lababo. Ha? Ano yun? Sa labis na pagtataka, inilapit pa ni Dante ang kanyang muka sa lababo. Kaagad siyang napasigaw nang tumalsik ang itim na uod sa kaliwang mata niya at tila mabilis na nanuot yun. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata para maalis ang napakaliit na uod, pero hindi niya yun matanggal. Nararamdaman niya ang paggalaw noon na animoy pinipilit na makapasok. Napangiwi siya sa tindi ng pangangati. Nang hindi na siya makatiis ay kinusot niya ng kinusot ang kaliwang mata. Naglakad siya patungo sa may salamin na nakatayo sa may sala. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtantong hindi na lamang basta namumula ang parteng kinusot niya. Mabilis na namaga ang gilid nito. Nang titigan niya yon sa salamin, kinilabutan siya nang makita ang tila paggalaw ng kung anong nasa loob ng namamagang parte. Paglipas ng mga oras, tinubuan na rin ng mga bukol si Dante, ngunit ang pinaka hindi inaasahan, una yung tumubo sa magkabilang kamay niya. Pati ang palad niya ay hindi nakaligtas. Oras lang ang itinagal bago pumutok ang mga bukol na wari may pumisa sa mga yon para maging sugat. Doon na napaluha ang lalaki, dala ng matinding sakit. Nagsabay-sabay ang pagkirot ng mga sugat niya at ng kanyang ulo na tila binibiyak, kaya halos inuntog niya na yon sa pader. Nagsisigaw siya sa sakit, humingi ng tulong. May mga dumating naman para siya'y tulungan, pero gulat na gulat ang mga kapitbahay niya sa kanyang sinasapit. Naging usap-usapan ang kanyang kalagayan na tulad rin sa mga yumao niyang kaibigan. Doon niya na nabalitaan na binawian na pala ng buhay si Randy nang hindi nakayanan ang kanyang nararanasang sakit. May iilang nagmalasakit at tumawag ng albularyo para matingnan ang kanyang kalagayan. Ngunit kahit 2 albularyo na ang sumubok, ni isa sa mga yon ay walang umubra, hanggang sa tuluyan ng nakaratay sa kama si Dante. Kung hindi dahil sa mga taong nagmamagandang loob na tumulong sa kanya, ay baka nabulok na lamang siya roon. Ngunit kinagabihan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang bahay. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? May humingi ng tulong sa akin. Ang sabi, kailangan mo raw ng manggagamot. Hindi ikaw ang kailangan ko. Umalis ka rito. Bakit? Kilala mo ba kung sino ako? Oo, ikaw ang nanay ni Lenny. Alam ko kung bakit ka nandito. Ano, masaya ka na ba sa nakikita mong kalagayan ko? Bakit? Karapat dapat ka bang mahirapan? May dahilan ba para parusahan ka ng ganyan? Pwes, kahit hindi ka umamin, alam ko na ang lahat. Ikaw ang pumukpok ng bato sa ulo ng anak ko. Wala kang puso. Pinagsamantalahan niyo na nga ang anak ko. Pinatay at tinapon niyo pa sa irrigation na parang walang kwantang hayop. Kaya ngayon, tanggapin mo ang pinakamatindi mong karma. Hindi lang yan ang sasapitin mo. Maghintay ka dahil magkikita-kita rin kayo ng mga kaibigan mo sa impyerno. Pero huwag ka mag-alala. Matagal pang mangyayari yon. Mas matinding parusa kung mas matagal ka pang magdurusa sa kalagayan mong yan. Pagkasabi noon, iniwan na ni Nora ang lalaki. Halos lahat ng mga manggagamot sa barangay at sa mga karatig baryo ay kakilala niya. Kaya ni isa sa mga yon ay walang nagtangkang gumamot sa lalaki. Tumagal ng mahigit 1 linggo ang pagdurusa ni Dante.
hanggang sa siya na mismo ang tumapos sa nararanasan niyang pagdurusa. Napangisi na lamang si Nora nang mabalita ang nagpatiwakal ang lalaki. Tapos na. Nabigyan na ng hustisya ang anak mo. Ikaw, kailangan mong patawarin ang sarili mo sa mga nangyari sa kanya. Hindi ko alam, ate. Hindi ko nga alam kung paano ko magsisimula ngayong wala na si Lenny. Hindi ko alam kung para kanino pa ako mabubuhay. Hindi pa naman ang huli ang lahat para sa iyo, Nora. Marami ka pang pwedeng gawin. Isa kang manggagamot. Kailangan ka ng mga tao. Matutulungan mo sila. Parang napapagod na ako, ate. Sigurado kung hindi gugustuhin ng anak mo na basta ka na lamang sumuko. Subukan mo pa ring bumangon. Kahit hindi na dito. Kung gusto mo, pumunta ka sa ibang lugar, yung mas tahimik at malayo sa makakapagpaalala sa iyo sa bangungot na nangyari sa lugar na ito. Sa huli, sinunod ni Nora ang sinabi ng kanyang kapatid. Lumipat siya ng tirahan at ipinagpatuloy ang kanyang panggagamot. Pero huminto na siya sa paglaglag ng bata dahil yon ang madalas na pinag-aawayan nilang mag-ina. Isa pa, napapanaginipan niya si Lenny. Yon ang gustong mangyari ng kanyang anak, ang magpatuloy siya sa pagiging isang mahusay na manggagamot at hindi sa pagiging aborsyonista. Ginawa niyang inspirasyon ang yumaong anak sa kanyang ginagawa. Taon-taon pa rin niyang binibisita ang puntod noon kahit na may kalayuan na ang tinitirhan niya. Dahil yon ang kanyang ipinangako bago siya umalis, na hindi magiging hadlang ang distansya nila para hindi siya makadalaw. Hindi nagtagal, may nakilala rin siyang lalaki. Halos magkaedad lamang sila. Biyudo na yon pero may 2 anak na babae. Mabait si Freddy at maalaga sa mga anak, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na tanggapin yon at muling buksan ang kanyang puso na muling magmahal. Hindi na siya magkakaanak pa dahil sa kanyang edad, pero hindi nawawala ang kanyang puso at nananatiling buhay roon si Lenny, kaya naging masaya pa rin siya. Ibinubuhos na lamang ni Nora ang pagmamahal sa 2 dalaga na naging malapit din kaagad sa kanya. Doon niya napagtanto na totoo nga ang sinabi ng kanyang kapatid na hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Kaya hindi siya nagsisisi na nagpatuloy pa rin siya sa buhay sa kabila ng pinakamalaking dagok na kanyang pinagdaanan. Yon! Isa na namang malupit na kwento. Maraming salamat po ulit, sobra-sobra, mula sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, magsha-shoutout ulit tayo. Parami ng parami. Simulan natin kay Ashley Hillary Paslon. Hello po kay Cherry Bliss Salazar. Hi kay Edgardo Fontanilla, sa Jaime Family of Bukidnon from Salomon Jaime. Hello po kay Ondiano TV, kay Jake Official and Pro Bacon Official, Rapsa ng Bacon, sa Shooting at Gabawan Family of Iloilo from MGS 14. Hello po kay Anal Le Valiega, kay Virginia Pontillas, kay Rachel Requina. Hi po kay Josie Pangilayan, kay Jeneline Jacobe. Hello rin po kay Teresita Vergara, kay Ana Hapina, kay Sherna Docot, Jasmine Castillo. Hello po kay Randy Enoy, sa Alajid Family from Jeneline Rodrigo. Hello po sa mga mananahi ng Baller Garments, Amrose, Gemajoy, Salve from Kimberly Caballero. Hello po kay Rocky Ramos, Myla Dumalag from Cainta, kay Jennifer Sacris, kay Hondra Delin. Hi kay Maura 620, kay Mary Ann Garcia. Hello kay Eric Nermal, kay Aida Sikander, kay Mami from Doha, Qatar. Hello po kay Ate Aya, kay Rose Maricao, kay Faye Yuson. Hello po sa Toledo Family of Gatchalian, Parañaque from Janisa Toledo.
Hi kay Vince Johan Arpon. Hello po kay Monica Nieves, kay Kenzo, kay Maylene Maniego. Shout out kay Lovelyn Poras from Diaries Yuki. Hello po sa Alde family from Rico. Hi kay Sandalwood, kay Annalyn Cantara, kay Lydia Lopez, kay Annalisa Cañete, kay Randy Malyari. Hello kay Jenny Cabubas, kay Lane Cardiente. Hi kay Agustin Estioco, kay Lady Dam. Hi kay Leia of Singapore from Milina Aswiani, kay Jamaica Sumalpong, kay Rafaela, kay Abel Hipolito, kay Kimberly Caballero, kay Ofelia Comilang. Hi kay April Joy Principal. Hello po kay Nanette Carson, kay Michelle, kay Andrea Riasol, kay Jose. Hello po kay Sam Vincent, kay Christy Gaitan, kay Chrisjel Manago. Hello kay Arlene Manapsal, kay JCK from Japan, kay Eugene Pineda. Hello po kay Lilia Malate, shout out kay Susana Liobrera, kay Christina Colot, kay Lord Queen OFW Vlog, kay Ritzak Taguba, kay Marisa at Prince Roland, kay Rachel Season, kay Lady Sparrow Taurus, kay Belen Beverly, kay Mary Anyao. Hi po kay Arshem TV, kay Danilo Katigan, kay Calm Mountain Landscape, kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hi kay Shauma TV, kay Nene Danola, kay Bertudes Melanie, Marites Pinca, Michelle Alegado, kay Miriam Elemino, kay Virginia Belay, kay Lynn CTV, kay Christine Olasiman, kay Aileen Lauson. Hello po kay Chona Bainosa, kay Carmina Oman, kay Teresa Barcelona, Zoe Sky Zorilla, kay Zairab Sharif, kay Genevieve Virtuso, kay Ka-Astro Channel. Hello po kay Miss Maura, kay Emily Cosino, kay Candida De Balucos, kay Rosalina Bogayong, kay Gina Cañaveral, kay Kyrie Umeres. Hi kay Mardy Suzuki, kay Maria Grace Grefaldia, kay Chinita Kat Mixion, kay Leonida San Victores. Hello po kay Milane Jordaline, kay Glonda Reserva, at syempre kay Gerver Tampus. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.